may mga disaster na kayang wasakin ng isang lungsod. May isang kalamidad din naman na kayang magpadapa ng isang bansa. Pero lingid sa iyong kaalaman ay may mas bihirang pangyayari na mas nakakatakot pa kaysa rito. At ito ay ang unti-unting pagkawasak ng isang buong kontinente. The map of our world is about to change. I'm talking about the continent of Africa splitting into two. Sa silangang bahagi ng Afrika, may isang napakalaking puwersang kumikilos sa ilalim ng lupa. Hindi ito digmaan, hindi ito climate change, at hindi rin ito isang pansamantalang natural disaster. Ito ay isang geological process na nagsimula pa milyon-milyong taon na ang nakalipas at nagpapatuloy pa din ito hanggang ngayon. Ayon sa mga pag-aaral ng mga geologists, ang East African Rift System ay isang napakalawak na network ng mga crack at fault lines kung saan dahan-dahang naghihiwalay ang magkakaibang tectonic plates sa ilalim ng Afrika. Naniniwala ang mga siyentipiko na sa future, maaring humantong ang prosesong ito sa pagbuo ng isang bagong karagatan. Pero habang hindi pa yon nangyayari, nagdudulot muna ito ng mga malalakas na lindol sa Afrika at narito rin ang ilan sa mga pinakaaktibong bulkan sa mundo. Isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa nito ay matatagpuan sa Democratic Republic of the Congo. Dito nakatayo ang Mount Nyiragongo, isang bulkan na matagal nang kinatatakutan ng mga eksperto. Hindi lamang dahil aktibo ito, kundi dahil sa kakaibang uri ng lava na nasa loob nito. Karamihan sa mga lava flow sa mundo ay mabagal kumilos. Madalas ay may sapat na oras ang mga tao upang makaalis. Ngunit sa Nyiragongo, iba ang sitwasyon. Ang lava nito ay mas manipis at mas mabilis dumaloy kumpara sa karaniwang lava ng ibang bulkan. Dahil dito, ang isang erupsyon ay maaaring maging makapaminsala sa loob lamang ng maikling panahon. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Noong January 17, 2002, may nangyaring kakaiba sa lungsod ng Goma. Biglang bumukas ang mga bitak sa gilid ng bulkan at nagsimulang bumuhos ang napakaraming lava patungo sa lungsod. Sa loob lamang ng ilang oras, natabunan ng mga kalsada, nasira ang libu-libong bahay at naapektuhan maging ang airport ng lungsod. Ayon sa mga ulat mula sa mga scientific at humanitarian organizations, daang libong tao ang napilitang umalis habang ang lava ay patuloy na dumadaloy. Base sa ilang estimate ay umaabot sa halos 500,000 ng apektadong residente. Malaking bahagi ng Goma ang nasira at maraming pamilya ang nawala ng tahanan. Ngunit para sa mga siyentipiko, ang pagsabog na ito ay hindi lamang simpleng volcanic disaster. Isa itong warning. Isang senyales na may mas malaking pagbabago na nagaganap sa kailaliman ng Earth. Pagkaraan ng 3 taon, isa pang kakaibang pangyayari ang naganap sa East Africa. Sa pagkakataong ito, sa Ethiopia naman. Noong 2005, sunod-sunod na lindol ang tumama sa rehiyon ng Afar. Kasabay nito, naging aktibo ang Dabahu Volcanic Area. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ang ash o usok na umakyat sa himpapawid, kundi ang mismong lupa. Habang nagpapatuloy ang seismic activity, bumuka ang isang napakalaking bitak sa ibabaw ng lupa. Umabot ito ng humigit kumulang 37 miles ang haba sa ilang bahagi ng rehiyon. Para sa mga lokal na residente, para itong eksena mula sa isang disaster movie. Ngunit para sa mga geologist, isa itong pambihirang pagkakataon upang masaksihan ang proseso ng paghihiwalay ng isang kontinente habang ito ay nangyayari. Habang pinag-aaralan ng mga eksperto ang mga pangyayari sa Congo at Ethiopia, isang mahalagang koneksyon ang lumitaw. Magkaiba man ang lugar at magkaiba ang disaster, pareho naman silang may iisang pinagmulan. Ang malawak na rift system na unti-unting humihila sa magkabilang bahagi ng silangang Afrika. Sa ilalim ng rehiyong ito, patuloy na umaakyat ang mainit na magma mula sa kailaliman ng planeta. Ang prosesong ito ang nagpapalakas sa mga lindol, nagpapakilos sa mga bulkan, at unti-unting nagpapahina sa crust ng Earth sa lugar na ito. At habang mabagal ang prosesong nito, para sa mga geologist, malinaw na may isang napakalaking pagbabago na kasalukuyang nagaganap. Ang mga erupsyon sa Congo at ang pagbitak ng lupa sa Ethiopia ay hindi magkahiwalay na kwento. Sila ay bahagi ng iisang geological transformation na maaaring magbago sa African map sa napakalayong hinaharap. Ganun pa man, kung titingnan natin ang African map ngayon, wala tayong makikitang karagatan na naghahati sa kontinente. Ngunit ayon sa mga geologists, maaaring hindi ito manatiling ganoon habang buhay.
Sa ilalim ng silangang bahagi ng Africa, may isang napakalawak na geological boundary na dumaraan sa iba't ibang bansa, kabilang ang Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda at iba pang kalapit na rehiyon. Ito ang lugar kung saan unti-unting hinihila ng magkakaibang tectonic plates ang isa't isa palayo. Napakabagal ng prosesong ito. Sa katunayan, sa loob ng isang taon, kadalasan ay ilang milimetro lamang ang galaw nito. Halos imposible itong mapansin sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit kapag pinagsama-sama ang epekto nito sa loob ng milyon-milyong taon, nagiging napakalaki ng pagbabago. Ganito rin ang nangyari sa nakaraan ng ating planeta. Ayon sa mga pag-aaral ng geologists, daan-daang milyong taon na ang nakalipas. Halos lahat ng lupa sa Earth ay bahagi ng isang napakalaking supercontinent na tinatawag na Pangea. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang gumalaw ang mga tectonic plate hanggang sa mabuo ang mga kontinenteng kilala natin ngayon. Kaya para sa mga siyentipiko, ang nangyayari sa East Africa ay hindi isang kakaibang aksidente ng kalikasan. Isa itong proseso na ilang beses nang naganap sa kasaysayan ng Earth. Ang kaibahan lamang ay ngayon, mayroon na tayong kakayahang obserbahan ito habang nangyayari. Isa sa pinakamahalagang lugar para maunawaan ito ay ang Afar Triangle sa hilagang silangang bahagi ng Africa. Dito nagtatagpo ang tatlong malalaking tectonic plates, ang Nubian Plate na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Africa, ang Somali Plate na matatagpuan sa silangang bahagi ng kontinente, at ang Arabian Plate na konektado sa Arabian Peninsula. Ayon sa mga geologist, ang tatlong plate na ito ay hindi nagtutulakan papasok, sa halip dahan-dahan silang naghihiwalay sa isa't isa. Habang lumalawak ang pagitan nila, nababanat ang crust ng Earth. Unti-unti itong numinipis, nabibitak at nagiging daanan ng magma mula sa kailaliman ng planeta. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming aktibong bulkan at lindol sa rehiyong ito. At ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala ang ilang siyentipiko na sa napakalayong hinaharap, maaaring pasukin ng tubig mula sa Indian Ocean ang mga mabababang bahagi ng reef system. Kapag nangyari iyon, maaaring mabuo ang isang bagong dagat. At kung magpapatuloy pa ang proseso sa loob ng milyon-milyong taon, posibleng maging isang ganap na bagong karagatan ito. Pero mahalagang tandaan na hindi ito mangyayari sa loob ng ating panahon. Ayon sa karamihan ng geological studies, ang ganitong uri ng continental separation ay nangangailangan ng napakahabang panahon. Posibleng umabot mula sa ilang milyong taon hanggang sa 10-10 milyong taon bago tuluyang mabago ang hugis ng kontinente. Samantala, ang mas mahalagang tanong para sa mga taong nakatira roon ay hindi kung kailan mabubuo ang bagong karagatan, kundi kung paano sila mabubuhay sa gitna ng patuloy na geological activity. Sa iba't ibang bahagi ng East Africa, regular na nararanasan ang mga lindol, paglitaw ng mga bagong bitak sa lupa at volcanic eruptions. Para sa maraming residente, bahagi na ito ng normal na buhay. May mga komunidad na nakatira malapit sa mga aktibong bulkan. May mga kalsadang dumaraan sa mga lugar na dati nang tinamaan ng pagbitak ng lupa. At may mga lungsod na alam ng lahat na maaaring maapektuhan muli kapag naging aktibo ang kalapit na bulkan. Ngunit sa kabila nito, nagpapatuloy ang buhay. May mga batang pumapasok sa paaralan. May mga negosyong nagbubukas araw-araw. May mga pamilyang patuloy na nagtatayo ng kanilang kinabukasan sa mga lugar na matagal nang itinuturing na geologically unstable. Habang pinag-aaralan ng mga eksperto ang rehiyong ito, may isa pang nakakagulat na tuklas na lumitaw. Sa loob ng maraming taon, iniisip ng mga siyentipiko na ang paghihiwalay ng East Africa ay simpleng resulta lamang ng normal na paggalaw ng tectonic plates. Ngunit nang suriin ng mas malalim ang ilalim ng rehiyon gamit ang modern seismic imaging, may nakita silang mas komplikadong larawan. Ayon sa mga pag-aaral ng mga researcher mula sa University of Glasgow at iba pang international institutions, may ebidensyang nagpapakita ng napakalaking pag-akyat ng mainit na material mula sa mantle ng Earth sa ilalim ng East Africa. Tinatawag ito ng ilang siyentipiko na mantle plume o super plume. Sa madaling paliwanag, isa itong napakalawak na bahagi ng mantle na mas mainit kumpara sa nakapaligid na bato sa kailaliman ng planeta. Habang patuloy itong umaakyat sa loob ng milyon-milyong taon, nagdudulot ito ng pressure sa crust sa ibabaw. Unti-unti nitong pinahihina at hinihila ang mga bahagi ng kontinente. Bagamat marami pa ring tanong tungkol sa eksaktong papel ng super plume sa prosesong ito, malinaw para sa mga siyentipiko na hindi lamang simpleng paggalaw ng tectonic plates ang nangyayari sa ilalim ng East Africa. May mas malalim at mas malawak na puwersang kasangkot. At habang tahimik itong kumikilos sa kailaliman ng Earth, patuloy nitong binabago ang isa sa pinakamalalaking kontinente sa ating planeta. Sa kabila nito, habang mas pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang East African Rift,
mas lumalabas na hindi lamang simpleng pagbitak ng kontinente ang nangyayari sa ilalim ng Africa. Sa katunayan, may mga ebidensyang nagpapakita na ang puwersang nagtutulak sa prosesong ito ay hindi tuloy-tuloy ang kilos. Ayon sa ilang modernong pag-aaral ng mga international research teams, kabilang ang mga scientists mula sa University of Southampton, maaring ang mainit na material na umaakyat mula sa mantle ng Earth ay gumagalaw sa parang serye ng mga pulso o alon sa halip na isang tuloy-tuloy na daloy. Sa madaling salita, hindi ito parang isang gripo na patuloy na umaagos. Mas kahawig ito ng tibok. Sa bawat paggalaw ng napakainit na material mula sa kailaliman ng planeta, nadaragdagan ng pressure sa crust sa ibabaw. Sa paglipas ng napakahabang panahon, ang paulit-ulit na prosesong ito ay maaring makatulong sa pagpapahina ng mga bahagi ng kontinente at sa paglawak ng rift system. Ngunit habang sinusubukang unawain ng mga eksperto ang mga puwersang ito, may isa pang misteryo ng Earth na biglang naging sentro ng kanilang pansin. At ito ay may kinalaman sa tubig. Kapag tinanong kung saan nagmula ang mga karagatan ng Earth, madalas nating iniisip na ang lahat ng tubig ay nasa mga dagat, ilog, lawa, ulap at yelo. Ngunit sa nakalipas na mga dekada, nagsimulang mabago ang pananaw na ito. Noong 2014, isang pag-aaral na pinangunahan ng mga researcher mula sa Northwestern University sa Estados Unidos ang nagbigay ng matibay na ebidensya na may malaking dami ng tubig na maaaring nakatago sa malalim na bahagi ng mantle ng Earth. Hindi ito mga underground lake na pwedeng languyan. Hindi rin ito malalaking karagatan sa ilalim ng lupa gaya ng madalas makita sa mga science fiction movies. Sa halip, ang tubig ay nakatali sa loob ng istruktura ng mga mineral na nabubuo sa ilalim ng matinding init at pressure. Isa sa pinakamahalagang mineral na pinag-aralan ng mga siyentipiko ay ang ringwoodite. Nabubuo lamang ito sa napakalalim na bahagi ng Earth kung saan napakataas ng pressure at temperatura. Nang suriin ng mga eksperto ang komposisyon nito, natuklasan nilang kaya nitong maglaman ng hydrogen at oxygen sa loob ng kristal na istruktura nito. Sa madaling salita, kaya nitong mag-imbak ng malaking dami ng tubig sa paraang hindi nakikita ng ordinaryong tao. Dahil dito, may ilang scientist na naniniwalang maaring mas marami pang tubig ang nakatago sa mantle lake kaysa sa dati nating inaakala. Mahalagang tandaan na hindi pa rin lubos na tiyak kung gaano kalaki ang kabuuang dami nito. Patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga eksperto ang eksaktong sukat at distribusyon ng mga reservoir na ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Mas komplikado ang water cycle ng Earth kaysa sa itinuro sa maraming aklat noon. Hindi lamang pala umiikot ang tubig sa pagitan ng karagatan, ulap, ulan at mga ilog. May bahagi rin ng siklong ito na maaaring umaabot hanggang sa daan-daang kilometro sa ilalim ng ating mga paa. Ayon sa mga geologist, posible ring ang tubig na nasa ibabaw ng Earth ngayon ay may koneksyon sa mga prosesong naganap nung nabubuo pa lamang ang planeta bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Ang ilan sa tubig na ito ay maaring bumaba sa mantle sa pamamagitan ng subduction zones. Ang iba naman ay maaring bumalik sa ibabaw sa pamamagitan ng volcanic activity. Ibig sabihin, may mabagal ngunit napakalawak na palitan ng material sa pagitan ng ibabaw ng Earth at ng kailaliman nito. At dito nagiging mas kawili-wili ang kwento ng East Africa. May mga pag-aaral na nagsasabing ang ilang bahagi ng mantle sa ilalim ng rehiyong ito ay maaring may mas mataas na konsentrasyon ng water-bearing minerals kumpara sa ibang lugar. Kapag pinagsama ang presensya ng mga mineral na ito at ang pag-akyat ng napakainit na mantle material mula sa ibaba, maaring mas bumilis ang ilang geological processes. Hindi ito nangangahulugang may mga higanting karagatan na direktang naghahati sa Africa mula sa ilalim. Ngunit ipinapakita nito na maraming magkakaugnay na proseso ang sabay-sabay na kumikilos sa kailaliman ng kontinente. At habang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang mga prosesong ito, may isa pang kakaibang lugar sa East Africa na matagal nang nagbibigay ng palaisipan. Isang lawa na tila hindi nababagay sa normal nating pagkakaunawa sa kalikasan. Sa hilagang bahagi ng Tanzania, malapit sa rehiyon ng Rift, matatagpuan ang Lake Natron. Sa unang tingin, isa lamang itong lawa sa gitna ng tuyong kapaligiran. Ngunit ang tubig nito ay kakaiba. Dahil sa mataas na konsentrasyon ng sodium carbonate at iba pang dissolved minerals, ang alkalinity ng lawa ay umaabot sa antas na hindi kayang tiisin ng karamihan sa mga hayop. Ito rin ang dahilan kung bakit naging tanyag ang ilang larawan ng mga ibon at hayop na natagpo ang napreserba sa paligid ng lawa. Madalas itong ilarawan sa internet bilang lawa na ginagawang bato ang mga hayop. Ngunit ayon sa mga scientists, mas tamang sabihin na ang mataas na alkalinity at mineral content ng tubig ang tumutulong sa pagpreserba ng ilang labi ng hayop matapos silang mamatay. Hindi sila literal na nagiging bato.
Gayunpaman sapat na ang epekto nito upang magmukhang mga estatwa ang ilang natagpo ang labi sa paligid ng lawa. At tulad ng maraming kakaibang lugar sa East Africa, may koneksyon din ang Lake Natron sa aktibong geology ng rehiyon. Ang mga mineral na nagbibigay rito ng natatanging chemistry ay may kaugnayan sa volcanic at tectonic processes na matagal nang humuhubog sa bahaging ito ng Africa. Sa madaling salita, mula sa mga bulkan, sa mga bitak ng kontinente hanggang sa mga kakaibang lawa, iisa ang kwentong unti-unting lumalabas. May napakalaking puwersang kumikilos sa ilalim ng East Africa. At habang mas marami tayong natutuklasan tungkol dito, mas lumalawak ang ating pagkaunawa sa kung paano patuloy na binabago ng Earth ang sarili nitong anyo. Kaya kahit madalas itong tawaging lake that turns animals to stone, mas komplikado ang tunay na science sa likod nito. At dito pumapasok ang pinakakakaibang bahagi ng Lake Natron. Ang lawa na delikado para sa maraming hayop ay buhay naman para sa iba. Ayon sa National Geographic, ang Lake Natron ay mahalagang breeding site ng lesser flamingos. Sa lugar na halos hindi lapitan ng predators, nakahanap ang mga flamingo ng natural fortress. Ang tubig na kinatatakutan ng ibang hayop ang siya namang nagiging proteksyon ng kanilang mga pugad. Sa panahon ng breeding season, libu-libong flamingo ang dumarating dito. Sa mababaw na bahagi ng lawa, gumagawa sila ng pugad sa mga island at mudflat na mahirap lapitan ng ibang hayop. Kaya sa isang lugar, makikita mo ang dalawang mukha ng kalikasan. Para sa ilan, kamatayan. Para sa iba, kaligtasan. At habang ang Lake Natron ay nagpapakita ng kakaibang epekto ng volcanic minerals at rift activity sa ibabaw ng lupa, may isa pang lugar sa Africa na mas lalong nagpagulat sa mga scientists. Hindi ito lawa, hindi rin ito bulkan. Isa itong higanteng bilog sa gitna ng Sahara Desert. Sa Mauritania, makikita mula sa kalawakan ng isang napakalaking formation na parang mata. Tinatawag ito ng marami bilang Eye of the Sahara. Sa science, kilala ito bilang Richat structure. Mula sa taas para itong serye ng malalaking singsing sa gitna ng disyerto. Dahil sa halos pabilog nitong hugis, maraming tao noon ang nag-isip na baka ito ay dating impact crater mula sa meteorite. Pero ayon sa NASA Earth Observatory, hindi ito simpleng crater mula sa space impact. Mas tinatanggap ngayon ng mga geologists na ang Richat structure ay isang eroded geological dome. Ibig sabihin, dating nakataas na bahagi ito ng bato na unti-unting kinain ng erosyon sa loob ng napakahabang panahon. Habang nabubura ang mas malalambot na bato, naiwan ang mas matitigas na layers, kaya nabuo ang itsura nitong parang giant target sa gitna ng disyerto. Dahil sa kakaibang hugis nito, marami ring lumabas na theory tungkol dito. May mga nagsasabing baka konektado ito sa nawawalang Atlantis. May mga nagkukumpara sa hugis nito sa lumang paglalarawan ni Plato. Pero hanggang ngayon, wala pang matibay na scientific evidence na nagpapatunay na ang Richat structure ay isang sinaunang city o remains ng Atlantis. Kaya kung dokumentaryo ang pag-uusapan, mas ligtas at mas totoo ang ganitong paliwanag. Hindi kailangang maging mythical city ang Eye of the Sahara para maging kahanga-hanga. Dahil ang totoong kwento nito ay mas malalim. Isa itong natural record ng paggalaw ng lupa, pag-angat ng bato, erosion, at mahabang kasaysayan ng Earth na nakaukit sa gitna ng disyerto. Sa Lake Natron, nakikita natin kung paano kayang gawing sobrang delikado ng geology ang isang lawa. Sa Richat structure, nakikita natin kung paano kayang lumikha ng halos perpektong hugis ang mabagal na pagkilos ng panahon at lupa. Magkaiba sila ng anyo. Pero pareho silang paalala na ang Africa ay hindi lamang isang kontinente ng mga disyerto, savanna at bundok. Isa itong buhay na laboratorio ng Earth, isang lugar kung saan makikita ang puwersa ng planeta, minsan sa apoy, minsan sa tubig, at minsan sa mga singsing ng bato na makikita pa mula sa kalawakan. Sa katunayan, ang tunay na dahilan kung bakit ito nabuo ay mas kapanapanabik pa kaysa sa maraming conspiracy theories. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang kayang gawin ng kalikasan kapag binigyan ng sapat na panahon. At habang sinusubukang unawain ng mga siyentipiko ang mga kakaibang pormasyon ng Sahara, may isa pang palaisipan na matatagpuan sa mismong buhangin ng disyerto. Hindi ito bato, hindi rin ito fossil. Isa itong uri ng salamin. Sa gitna ng Libyan Desert, may nakakalat na libu-libong piraso ng dilaw na glass na kumikislap sa ilalim ng araw. Kilala ito bilang Libyan Desert Glass. Sa unang tingin, parang ordinaryong piraso lamang ng salamin. Ngunit nang suriin ito ng mga scientists, natuklasan nilang napakatanda nito. Mas matanda pa sa mga piramide. Mas matanda pa sa unang mga lungsod at mas matanda pa sa kasaysayan ng tao. Ayon sa mga pag-aaral, nabuo ito humigit kumulang 26 million years na ang nakalipas. Dahil dito malinaw na hindi tao ang gumawa nito. Ang mas malaking tanong ay kung ano ang lumikha rito.
Upang matunaw ang buhangin at maging salamin, kinakailangan ng napakataas na temperatura, mas mataas pa sa karaniwang init ng disyerto. Kaya naniniwala ang maraming geologist na may napakalakas na cosmic event na naganap sa rehiyon noon. Posibleng isang malaking meteorite o asteroid ang sumabog sa atmosphere o tumama malapit sa lugar na lumikha ng init na sapat upang tunawin ang malalawak na bahagi ng quartz-rich sand. Gayunpaman, may ilang detalye na hindi pa rin ganap na maipaliwanag hanggang ngayon. Kaya kahit may mga malalakas na teorya, nananatili pa ring bahagi ng misteryo ang eksaktong pinagmulan ng Libyan desert glass. Ngunit hindi lamang mga bato at salamin ang natatagpuan sa Sahara. Sa ilalim ng buhangin nito ay nakatago rin ang mga bakas ng mga taong namuhay rito noong panahong hindi pa ito disyerto. Noong 2003 may natuklasang mahalagang archaeological site sa Niger na kilala bilang Gobero. Ngayon tuyong-tuyo ang lugar. Pero libu-libong taon na ang nakalipas, may lawa rito at sapat na tubig upang suportahan ang malalaking komunidad ng tao. Natagpuan ng mga archaeologist ang daan-daang libingan na nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga sinaunang naninirahan sa Sahara. Ang ilan sa mga unang grupo ay mga mangangaso at mangingisda na nabuhay sa panahon ng tinatawag na Green Sahara, isang yugto kung kailan mas basa at mas luntian ang malaking bahagi ng rehiyon. Nang magbago muli ang klima, naglaho ang ilan sa mga komunidad na ito at napalitan ng ibang grupo ng tao. Isa sa mga pinakakilalang natuklasan sa Gobero ay ang paglilibing ng isang babae at dalawang bata na nakahimlay ng magkatabi. Libu-libong taon na ang lumipas, ngunit makikita pa rin sa kanilang posisyon ang tila malapit na samahan ng isang pamilya. Para sa mga archaeologists, ito ay isa sa pinakamakabagbag damdaming tuklas sa buong Sahara. Ipinapaalala nito na bago pa naging disyerto ang lugar, may mga taong namuhay, nagmahal, bumuo ng pamilya at nag-iwan ng mga bakas na natatagpuan pa rin hanggang ngayon. At may isa pang lugar sa Sahara na nagpapakita kung gaano kaaga nagsimulang pagmasdan ng tao ang kalangitan. Ito ang Nabta Playa sa Timog Egypt. Ngayon puro buhangin ang nakapaligid dito. Ngunit libu-libong taon na ang nakaraan, isa itong mahalagang lugar para sa mga sinaunang komunidad. Natuklasan dito ang isang stone circle na mas matanda pa kaysa sa Stonehenge ng England. Ayon sa maraming researcher, maaring ginamit ito bilang isang uri ng astronomical marker upang subaybayan ang galaw ng araw at pagbabago ng mga season. May mga mas komplikadong teorya na nag-uugnay rito sa mga bituin at constellation sa kalangitan. Ngunit hindi pa lubusang napapatunayan ng ilan sa mga ito. Ang malinaw lamang ay mayroon ng sapat na kaalaman sa pagmamasid ng kalangitan ang mga taong nanirahan dito libu-libong taon bago pa sumikat ang sinaunang Egypt. At marahil iyon ang pinakamalaking aral mula sa mga misteryo ng Sahara. Kapag tinitingnan natin ang disyerto ngayon, parang wala itong buhay. Pero sa ilalim ng bawat bunton ng buhangin ay maaring may nakatagong bahagi ng kasaysayan ng Earth, mga sinaunang lawa, mga nawawalang komunidad, mga bakas ng cosmic impacts, at mga lihim na patuloy pang sinusubukang unawain ng mga siyentipiko hanggang sa kasalukuyan. Dahil kung minsan ang pinakamalalaking misteryo ng ating planeta ay hindi matatagpuan sa kailaliman ng karagatan o sa malalayong bituin. Nakatago lamang sila sa ilalim ng ilang metro ng buhangin, naghihintay na muling matuklasan.